Maagang nagtungo sa COMELEC office sa Green Hills, San Juan ang mga supporter ng ilang tatakbong kongresista sa Metro Manila. Bitbit ang tambol, mga lobo at color-coordinated na suot na t-shirts. Kanya-kanyang pakulo ang mga taga-suporta ng mga kakandidato. Nagdulot ito ng bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko sa bahagi ng Boni Serrano Avenue sa Barangay Green Hills. Tumulong ang mga tauhan ng pulisya at traffic enforcers sa pagmando ng trapiko, gayon din sa crowd control. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sa COMELEC NCR office sa San Juan City isinagawa ang COC filing ng mga tatakbong kinatawan ng NCR legislative districts mula sa dating tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Manila. Upang matiyak ang kaayusan at seguridad, nagsagawa ng inspeksyon sa San Juan City Mayor Francis Zamora sa COMELEC NCR office. We will make sure, of course, na itong mga susunod na araw from October 1 to 8 ay walang maging anumang problema dito po sa COMELEC NCR. Ang mga concerns natin syempre is to ensure peace and order, to ensure na walang untoward incidents na mangyari. So far so good naman po. At of course, we expect more candidates to file as the days go by, lalong-lalo kasi marami ang gusto mag-file on the last day. Samantala, ilang kongresista rin ang nakapaghaina ng kanilang kandidatura sa unang araw pa lang ng COC filing. Kabilang narito si House Speaker Martin Romualdez na tatakbong muli sa pagiging kinatawan ng 1st District ng Leyte. Naghain siya ng COC sa COMELEC sa Tacloban City. Isa rin si Navotas Representative Toby Chanco sa maagang naghain ng kanyang COC para sa ikalawang termino sa ilalim ng partido na Votenyo. Maaga siyang nag-file ng COC sa COMELEC NCR office sa San Juan dahil kinakailangan niyang asikasuhin ang local bets ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Si Congressman Chanco ang campaign manager ng senatorial slate ng Marcos administration. Para tapos na, saka dahil nga nung in-appoint tayong campaign manager, ang dami pa na, hanggang kagabi, ang dami pa namin ginagawang arbitration doon sa mga local fights, di ba? So, para mabigyan ko na ng panahon yon. Ilan pa sa re-electionist House lawmakers na naghain ng kandidatura, sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, House Assistant Majority Leader 5th District Representative PM Vargas at Caloocan 2nd District Representative Mitch Cahayon Uy. Nakapaghain na rin ng COC sa Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Jong Bonafe. Tatakbo naman si Kong Salceda bilang gobernador ng Albay sa ilalim ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. Sa isa namang pahayag, nilinaw ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo na hindi siya tatakbong senador. Anya, muli siyang tatakbo bilang kongresista sa ikalawang termino. Pinahihintulutan ng konstitusyon na makapagsilbi ang bawat miyembro ng House of Representatives nang hindi hihigit sa 3 magkakasunod na termino o katumbas ng 9 na taon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.